Hey guys! Kamusta kayo? So, in this video, hindi muna credit card content ang i-share ko sa inyo. So, share ko muna sa inyo mga palangga about my update and review with my Carrier compact inverter. And grabe, sobrang dami ko kasing na-receive na mga questions and comments dun sa naging video ko, review ko about this Carrier compact inverter. And hesitant nga ako mga palangga kung gagawin ko pa ba siya ng panibagong review or hindi. Kasi nga, yung mga videos ko, sunod-sunod na siya about personal finance, credit cards. So, medyo hesitant na ako para gumawa ng panibagong product review. Pero dahil malakas kayo sa akin mga palangga and sobrang dami ko kasi ding mga questions na na-receive, kaya hindi ko na rin kayo matiis. Kaya naman, ito, I decided to create another review for this Carrier compact inverter. And disclaimer lang po guys, hindi po ako expert pagdating sa mga aircon. So, share ko lang kung ano yung mga na-experience ko based sa personal experience of having this type of unit. So, yun yung mga sinishare ko. So, kapag may mga questions kayo or mga clarification, so much better na mag-reach out na lang kayo sa mga AC technician or mga aircon expert talaga. And sobrang init nga siguro kaya parang ang dami na nanonood ng mga videos ko with my Carrier compact inverter review. So more than 1 year and a half ko na siyang ginagamit mga palangga. And so far, working pa rin naman siya. Wala pa naman siyang issues. Yung mga functions is gumagana pa rin naman. Mga buttons niya, nag-work pa rin naman siya. So maayos pa rin naman siya mga palangga. Hindi naman siya, wala pa namang yung talagang malfunction sa unit na ito. And so far, working pa rin naman siya kahit ganun na katagal yung paggamit ko nitong aircon. So, yung name nga ng unit niya mga palangga is Carrier Compact Inverter Window type. Hindi ko alam kung ano yung mga code niya kasi wala naman masyado nakalagay na code doon sa karton nung inopen ko siya. Basta nakalagay lang doon is Carrier Compact Inverter 1 HP or 1 horsepower. Saktong-sakto lang siya sa space ng room namin kasi yung room namin is nasa less than 25 square meter. I guess mga 22 siguro kasi may CR tsaka may balcony pa kasi. So, nagko-consume ng space. So, less than 25 siya. Kaya, sobrang sakto na tong 1 HP sa kinakailangan ng room namin. Pero yung price niya that time is nasa around 35 to 33K nitong 1 HP. Pero sa nakikita ko ngayon sa online, like Shopee, ganun, nasa around 31K na lang siya. So, I guess, mas mura na siya ngayon. Siguro may mga shops din naman na nag-offer ng mga discounts pa. And by the way, kung interesado kayo dito sa product na ito, so, ayun, ililink ko itatag ko yung product ni Carrier Compact Inverter from Shopee. So, baka naman, makonsider nyo din gamitin. Kung bibili lang din naman kayo, gamitin nyo na lang din yung aking affiliate link. So, tatag ko yung product na to para madali nyo siyang mahanap sa mga online shopping, especially sa Shopee. So, ito nang ang pinaka-problem ko talaga dito sa aircon is nag-leak siya mga palangga. Dito. So, nag-leak talaga siya. So, siguro mga after like 4 months ng start namin ng paggamit, after 4 months, nag-leak na siya. Nagtataka ako kasi bakit tumutulo na yung water niya dito sa harap. Tapos, pinalinis namin. Tapos, nawala naman yung pag-leak niya. Tapos, after 4 months ulit or 3 months, nag-leak ulit siya, ganun. So, yun yung pinaka-problem ko talaga or yung pinaka-main issue ko talaga dito sa aircon. And the reason kung bakit nag-leak siya mga palangga kasi yung kanyang position is nakapantay talaga siya noon that time. Kaya, and since no drip type pa siya. So, naiipon yung water sa loob. Kaya, ang tendency kapag napupuno na yung water is, dito na siya, imbes na may labasan siya doon, is dito na siya sa harap na natuloy yung water, yung nag-leak. And sobrang stressful kasi, alam mo yun, kasi nandito yung workstation ko, tapos mamaya bigla na lang may tutulo, ganun, na magugulat ka na lang, may tutulo na lang dito. Kaya, ayun, sobrang stressful that time kasi lagi ko siya talagang kailangan pang ipalinis para lang mag-stop yung kanyang pag-leak. And yun din kasi ang sabi nung naglilinis na aircon na kailangan daw dapat talaga siya ipalinis regularly, like quarterly. Pero yung palinis namin parang nag-ano na siya naging early na siya means dati 4 months, after 4 months, tapos
dahil mabilis na siya nag-leak, after 3 months pa lang, nag-leak na agad siya, tapos after 2 months pa lang, nag-leak na ulit siya. So, sobrang magastos kasi magbabayad ka ng palinis ng aircon. So, ang ginawa nung naglinis na aircon namin, kasi siguro parang medyo nagtaka na rin sila kasi lagi kami nagpapalinis ng aircon. So, ginawa nila ng paraan para hindi na mag-leak yung aircon namin. So, ang ginawa nila mga palangga, so ito, dahil wala kaming patungan, so yung natitirang styrofoam, nilagay siya dito sa taas ng aircon para naka-incline siya. Yung naka-slant position. So, ito yung nasa harap niya, pero yung nasa likod niya is nakapababa. Nang sa gayon, yung water niya, kapag man yung water, is doon lang siya sa pinakalikod. Doon lang siya pwedeng, mag-stack yung water niya. And then, ang ginawa nila is, binutasan din nila yung likod. Lagay ko na lang, pinicturean ko siya, so lagay ko dito sa screen. So, ganyan yung itsura ng butas niya. Sorry. Madumi na siya. Pero ayan, ganyan, nilagyan nila ng butas. Kaya kapag ginagamit na namin ngayon yung aircon is tumutulo na siya doon sa likod. Unlike before na hindi, kasi nga no drip type nga siya, tsaka wala siyang drain hole. Pero ayan, dahil nabutasan na siya, so, at saka yung tubig niya is pababa. So, automatic, nagaano na siya. Kusa na siyang natulo doon sa likod. And for me, parang peace of mind. Kasi nga, finally, di ba, yun yung nakaresolve ng issue ng pag-leak ng aircon na ito. So, kung nag-leak din yung aircon nyo, mga palangga, ganito din yung problem nyo na nag-leak sa harap. So, ayun, ipa-incline nyo lang yung position ng aircon. Tapos, pabutasan nyo na lang din sa likod para nang sa gayon, hindi na kayo masyadong ma-stress kung dumami man yung water. Kasi isa daw sa pinaka-reason kung bakit mabilis siya mapuno tapos nagkaka-issue yung aircon is kapag na-stuck yung water, nagkakaroon siya ng lumot. So, yun yung sabi sa amin, nagkalumot siya that time. Tapos, yung tunog ng aircon, parang hindi na siya okay. Yung parang umuugong siya minsan, ganon. Pero ngayon, okay na siya kasi since malinis naman siya sa loob, tsaka hindi na siya siguro nagkakaroon ng lumot kasi nga wala ng water na may stuck sa loob. So, I guess mas maganda pa rin talaga na lagyan ng drain hole para hindi na-stuck yung water sa loob. Tsaka para mag-function ng maayos yung aircon. Kung napapansin niyo naman mga palangga, naka-on siya, diba? So, ganyan lang yung tunog niya. Hindi siya ganun kaingay. Ayan. Kung narinig nyo, nasa akin kasi yung mic. Ayan, hindi naman siya ganun kaingay. Tapos, na yan. Ang gamit ko lang lagi is nasa between 23 to 25 degree, ganon. Tapos, ang ginagawa ko mga palangga, siyasamahan ko na rin siya ng electric fan kasi nga, mas comfortable kasi ako na yung may may dumadamping hangin at saka para naiikot niya. So, kahit mababala yung temperature niya, sinasamahan ko ng electric fan para nai-spread ng electric fan yung lamig niya sa buong room. Ayan. So, ganun. Pero it's up to you naman kung ayaw nyo nang lagyan ng buksan yung electric fan para makasave kayo, kaya rin naman. Pero for me naman kasi since mura naman yung consumable nung electric fan, so binabawasan ko na lang yung temperature ng aircon, tapos binubuksan namin yung electric fan para nai-spread niya yung lamig kahit mababa lang yung temperature ng aircon. And bago kayo umabot kayo sa part na ito, baka naman pindutin nyo na yung subscribe button at pa-hit na rin ng like button para naman ma-recommend yung YouTube algorithm sa iba natin mga palangga who need this information about this Carrier compact inverter. And pagdating naman sa bills, ginawan ko na siya ng vlog before ng video, yung result ng bill namin. So far, ganun pa rin naman yung regular bills namin. Before, nung hindi pa kami inverter, non-inverter pa siya, pero nasa 1.5 HP din kasi yung una naming aircon. So, yung bills namin umabot talaga ng 5K, 6K, or 7K, ganun, every month. Pero nung lumipat na kami dito sa Carrier compact inverter, 1 HP, so bumaba siya like nasa less than 3K, ganun, or around 3K na lang. So, mga nasa 2K, or almost 2K yung na-save namin or bawas sa mga monthly bills namin. Pero depende pa rin yun sa consumption na iba naming mga appliances. Pero yun nga yung naging experience namin. And so ayun, bumaba talaga siya dahil nga inverter na rin siya. Pero this month ng May, May ba?
ng April pala, this month of April, nung last month ng April. So, maano siya, parang laki ng aming bill ngayong April kasi nga halos naka-on siya ng matagalan kasi may mga nakita akong post na mas okay naman daw yung buksan na lang yung aircon like 24/7 ganun, konti lang naman daw yung madadagdag, pero fake news pala yun. Kaya laki ng bill namin ngayong April kasi nga more than yung kanyang gamit namin ngayon is mga nasa 20 hours na siya or 22 hours per day, ganun, or almost 24 hours. Minsan pa nga wala ng patayan, ganun. Kaya, yun, laki ng bill namin ngayong April. Pero kay relax. Pero before talaga, yung regular na gamit namin dito is nasa like 10 hours or 15 hours or 20 hours, ganun. And so far, yung bills nga namin is nasa around 3K. So, ayun, depende naman sa paggamit niyo mga palangga at saka depende din dun sa sa temperature na lagi niyong ginagamit sa aircon. Kasi kung nasa siya, like nasa 18 degree talaga, lagi kayong 18 degree, so expect niyo talaga na malaki yung bill niya kasi nga malakas yung consumption ng kanyang aircon kapag mas mababa yung pinaka-temperature. Sa dami ko na-receive na mga questions is bakit daw kusang namamatay yung kanilang aircon, yung kanilang Carrier compact inverter, nag-on and off daw siya automatically. So, dahil yun mga palangga dito sa may eco mode, dito kapag titingnan niyo yung remote, may kita niyo tong eco mode. Ayan. So, kapag in-on nyo siya mga palangga at naka-eco mode yung aircon nyo, so automatic, mag-ano siya, mag-turn on and off siya. So, kapag nahit nyo yung lamig, kusa siyang mamatay. Tapos, kapag nainitan ulit siya, bubukas ulit siya, ganun. Safe naman siya kasi yun yung function. Isa siya sa mga feature ng aircon. Pero, minsan nakaka-bother kasi siya, diba? Like, yung tipong natutulog ka, tapos mamatay, tapos makakaramdam ka naman ng init, ganun. So, minsan nakaka-bother siya, kaya hindi ko na siya ginagamit. So, kung nag-on and off yung aircon nyo, tapos hindi nyo alam kung bakit. So, off nyo lang tong eco mode. So, mas maganda na gamitin nyo na lang yung regular function ng aircon since inverter na rin naman siya. So, kusa nyo na rin namang inaano yung set yung sarili niya kapag na-hit nyo na yung pinakalamig na gusto niya or na-target nyo na yung pinakalamig na gusto niya. At kung gusto nyo palang malaman yung mga buttons, paano gamitin yung remote, yung kanyang timer, tapos yun yung mga parts ng remote. So, ginawa ko siya ng video before. So, panoorin nyo na lang yun, okay? So, yun, ginawa ko siya ng video before, paano i-set yung timer, ano yung mga functions ng mga remote niya. So, ayun, watch yun na lang yun. Now, for maintaining the cleanliness naman nitong aircon, so, ang ginagawa ko, dahil nga ngayon, natanggal na yung nabutasan na siya sa labas, so hindi na siya nagli-leak. Pero, i-maintain ko pa rin yung pagpapalinis ng aircon ng quarterly. So, after 4 months, papalinis ko pa rin to yung aircon ko para sure talaga na walang dumi sa loob. So, yun kasi yung pinaka-recommendation ng mga naglilinis, like quarterly daw talaga kailangan magpalinis ng aircon para daw safe. At saka, pero ang ginagawa ko is nilinis ko din tong yung filter niya every month. Ako na lang kusa naglilinis niya Ako na naglilinis ng filter niya every month. So, ginawa ko din siya ng video before kung paano maglinis ng filter nitong aircon. So, kung gusto niyo din malaman kung paano, so watch yun na lang yon. So, ayun. Ang ginagawa ko is tanggal ko lang yung kanyang filter dito. Ayan. By the way, may filter pala siya sa loob. Yung tatlong coated filter Keneso. Tapos may mga nagtanong sa akin kung napapalitan ba daw siya, saan ba daw pwede bumili ng product na yon or pampalit. So, may nakita ako sa Shopee mga palangga. Tag ko na lang din dito sa video na to. So, kung gusto niyo din mag-order ng replacement ng filter, so, ayun, gamitin nyo na lang, click nyo lang yung mga nakatag na product para ma-route kayo sa Shopee. So, I guess that's it, Pansit. So, again, kapag may mga questions kayo about sa aircon na to or kapag may mga other questions kayo, clarifications or correction, so reach out na lang kayo sa AC technician kasi hindi naman ako
expert or technician ng aircon. Okay, nag-review lang tayo. And again, consider nyo pong gamitin yung nakatag na product sa video na to para madali nyo mahanap itong product na ito, itong air carrier compact inverter sa mga online shopping like Shopee. So that's it, Pansit. Thank you so much guys for watching. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!